Technical sila po eh. Hindi po sila accountant, hindi po sila consultant ng DPWH sa bidding, hindi sila procurement entity consultant. They're an engineering consultant. 'Di ba? Oh, so ang trabaho ng DPWH ay sabihin, sandali lang, problema sa construction, sagutin nyo to. So sir, yung epoxy injection ba, retrofit yon or repair? Dahil nakisama sa BOQ or let's say doon sa report ni Mr. Abinales, we assume na yun ay hindi repair. And it's convenient for you to assume because you will make money. No, sir. No. Sinabi na dito eh, na every single engineer, every single DPWH officials will tell you there is no retrofitting na epoxy injection. And ilagay nyo eh. Wait lang sir, kasi yung sinabi ni Mr. Sige sir, baliktarin ko yung tanong ha. Sabi ni Mr. Abinales, meron repair, meron retrofitting. Ikaw magsabi, ano yung repair doon? Ang sabi ni Mr. Abinales, merong yung construction na doon sa construction failure dahil doon sa phasing, by phasing. Phasing lang po. Kasi may phase 1 to 8. Yung phase 1, 1 dahil to 8. sa phasing, bumuka. Yes. At dahil bumuka, sunod-sunod na yung depekto. Yun ang kwan ko, boss. Mr. Go ahead, sir. Secretary, Your Honor. Sige, sir. Take a deep breath. Nagdi-discuss lang tayo. Tubig muna, sir. Pakibigyan nga ng tubig. Okay lang. Kasi yun ang doon sa time ng September 9, 2018 or 19, there was a presentation done by Mr. Abinales tungkol sa retrofitting works. So, nagkaroon po ng presentation at nandun po kung ano yung cause ng failure ng bridge. At nandun po, doon sa pinapakita ninyo na 935 fails, yun po ay dahil doon sa dalawang design pinagkumpara. Yung unang design na ginawa ni Mr. Cañete, LFD, and design na doon sa new code. Doon sa halos yung 935, nakita nyo po yun, doon sa LFD. Sir, yung new code, retrofit yon kasi upgrade mo. No, sir. Merong doon sa LFD na LFD na ginamit ni Mr. Cañete, doon sa design niya, yun pa rin yung sinasabi ni Kwan doon sa report na yung design ni Cañete failed doon sa Kwan, doon sa LFD. And it was the cracks. Siyempre, sir. Kasi kung may failure na yung design. And was it because of the design or yes, because of the design, di na nagsasabi sila. Yeah, sir. Patapusin nyo ha. Is it cause of the design per se? Yes. Or is it because phase 1 and phase 2? Design na rin yun. So, meaning sir, kung hindi phase 1, phase 2, bubuka ba yun o hindi? Yung di ba, sinasabi nyo, lahat ng problema nag-ugat nung bubuka pa rin, sir, kasi failure na yung kon eh. Yung Mr. Cañete, you want to answer that? Ang papunta dito, ikaw may kasalanan ng lahat eh. Wait, sir, may isa pa akong question sa inyo kasi lumayo tayo. Ang tanong ko lang naman kasi sa inyo, hindi yung cost ng bridge. Paano nyo alam na kasama yung epoxy injection dun sa tinatapos na final contract? Nakakuha po kami ng report. Hindi, yung report, ang sinasabi lang kailangan anong gawin. Yung final contract, yun po yung ibibid. Hindi nakalagay sa sulat nyo na nakalagay sa report. Ang nakalagay sa sulat nyo, total nandun sa ibibid out ng DPWH, bakit namin gagawin ngayon? Hintayin na natin yun. Kasi alam namin na galing sa yung pagka-defect ng yung cracks na yon galing sa anyway, design. To save time, Ma'am Attorney Yusek Lapus, hindi ko natitingnan yung time. Kung nakalabas na yung bid documents noon din, baka natikitan na. Kung hindi pa, di ibig sabihin may inside info sila doon sa lalabas, di ba? We will digress ng konti, Mr. Cañete, just to give you an opportunity if you want it now or next hearing. Kasi ang topic ko ngayon, bakit nahalo yung repair at saka yung wala pa namin sa topic today yung bakit bumagsak, pero since parang lahat sila sa iyo ngayon tumitingin, do you want to answer that now or the next time? Parang lumalabas sila kahit na daw hindi splinit, palpak daw yung design.
Design flaw eh. So, tinagalog ko lang. Kasi iba yung obsolete, iba yung outdated, iba yung palpak. Yung obsolete, di ba? Ibig sabihin, hindi mo na gagamitin. Pero ayos siya when it was to be used. So, example, wala nang gumagamit ng bunot ngayon. Baka meron pa, pero alam ko wala na. Di ba? Kasi vacuum cleaner na, yung floor polisher na ang ginagamit. So, obsolete na pagka bunot. Pero magagamit po pa ang bunot kung gusto mo. Di ba? Oh. So, yung bunot more outdated than obsolete. Di ba? Kasi you use the word obsolete eh. Your design is not obsolete. All the other bridges that existed before your design is still being used. It is that hindi na pwede kasi hindi na siya up to code. But ang sinasabi nila ngayon, all of their defects was because nag-ugat dun sa design nyo. Okay, thank you, Your Honor. Actually, hindi ko kasi alam lahat ng detalye nung retrofit design, no? Yung sa independent check. Now, a third party pala, ang tawag third party. Now, sinabi niya, pero ang mga nag-stand out sa mga statement niya is, yung as-built, ibig sabihin, i-check yung structure based on gumalaw na yung Thank you for PRA. going to that. So, anong findings sa as-built? May mga problema, di ba? Yun na yung sa report niya. Pero, ang design ko kasi is 12 na arko kompleto. So, balansyado yun, basta nandun siya. Tapos yung dulo-dulo nun, abutment. So, may pipigil na lupa dun sa pagkabilang dulo. So, hindi siya supposedly dapat pwedeng itulak. And yung Pier 8, kaya naitulak yun dahil nasa gitna na siya ng ilog, napakataas na nung pier. Napakadaling itulak nung pier. Very flexible na yung poste. Tapos nag-crack. And binanggit naman ni Mr. Interior before na yung cracks naman nun are actually hindi ganun kagrabe. Hindi nga siya alarming. I mean, it doesn't render the structure useless. But engineer, hindi yun yung mga nababasa ko ha. Yung mga, yun na nga. Yung mga sulat kay RD Yun ang ni Engineer Lingan. Ako anyway, let's do it this way ha. I will invite the Secretary through Yusek Lapus to make some questions. Isasabay ko sa questions ko sa inyo. Sagutin nyo na lang in writing para hindi tayo pabalik-balik. Ha? Para maka-close tayo, dalawa na lang ang gusto kong... But anyway, sir, kaya ko lang kita binigyan ng pagkakataon kasi nga, yun ang direction dito eh. Direction ni Mr. Interior is that hindi dapat siya magbayad kasi design. 'Di ba? Nag-umpisa tayo dito eh. Kayo talagang sinisisip. Kaya lang, napunta dun sa truck, napunta sa... but anyway, COA and the engineer... Si Engineer Lingan muna, sir. Engineer, unang-una, hindi pa tapos yung investigasyon but I'd like to thank you. So far sa what I've seen, hindi mo tinantanan kung ano nakita mo ay ni-report mo. Tama po ba? Thank you, Chairman. Yes. Yes, Chairman. May una kong tanong is, may mga sulat ka on paper hindi sinagot ni RD Malaluan. Parang yung isa, 1 taon bago sagutin eh. So sinasagot ka ba verbally or by text kaya wala lang on record or pag sumusulat ka deadma? Anong simulan mo sa una mong sulat tapos ano nangyari po? May nangyari ba sa mga sulat mo o wala? Actually, sir, just to document it, ginagawa ko ng sulat. But I discussed it to them mismo sa verbally. Because isang office lang kami, I discuss it to them verbally. Pero ginagawa So you were smart enough to document it para hindi document it, sir. And from the start, ano yung nakikita mong problema sa tulay? From the start, sir, kasi parang yung while on progress yung construction, may mga nakaka-crack up na defects. So despite na palagi nandun si designer on site to supervise it at sinusunod namin lahat yung mga approved plans, nakaparoon pa rin ng problema na ganyan. So I suspect na may design flaws, sir. Okay, susundan kita ha, na despite the fact na nandun yung designer at ginagawa, may lumabas na defect. Okay? So, you suspected baka sa design? Yes, sir. Oh. So, malayo pa. Wala pa yung earthquake. Wala pa, sir. Wala pa yung
like yung span 2 and 3 na nagkaroon na ng Alam nyo, sa totoo lang, magaling na senador talaga itong si Cayetano. Iba talaga pag attorney, no? Maraming alam sa batas, tapos yung kaalaman nila ay ginamit nila sa tama. 'Di ba? Nakaraan yung sa investigasyon tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, malaking bagay din po yung alam niya sa batas. Kung baga hindi mo naman siya makikitang pabor talaga siya sa kay ganito, pabor sa kung ano lang po ang sinasabi sa batas, yun yung pinanindigan niya. Kaya ito si Cayetano, kahit tumakbong senador ulit ito sa 2028, mananalo ito. Yung kapatid niya, malamang mananalo din yan dahil maganda din naman ang performance ng mga Cayetano.